Morning magiging makabuluhan dahil hindi po lamang yan sa mga papremyo, sa mga tampok na balita dahil tayo po meron pa rin the Daily Brad at ang ating pa rin pong diskusyon sa mga isyong pambayan, baby girl. Mamaya ko na ito sisimulan itong mga sinasabi po ng mga DPWH leaks na iyan. Ay talaga naman baby girl ha? Ako'y nagugulantang sa mga informasyon na ito, Eron. Dati-rati po by the millions lang ang mga alokasyon sa bawat distrito. Ngayon po ay talaga naman palakihan po ng bilyong piso ng mga alokasyon at in bilyon. Sinabi mo pa, yung milyong piso sa kanila siguro, daang libo na lang. Yung Wala nakita ko. Alright. Wala na, pong no? Wala nang bearing yung milyon peso sa mga ito. Kung milyon po, mga 900 million, ay nako po. Anyway, sige po, sa lahat din po ng ating mga manggagawa, ano nga po, na sabi nga po, kahit na 500 piso po lamang po ang ating na iuuwi kay Mrs. Importante po yan, galing po sa ating pong paghihirap at galing po sa malinis na mga pamamaraan. Bagamat, alam po naman din natin, ang sigaw nga po, maging kahapon yung ating nakapanayam na winner natin, wala pa pong nakukulong, Sir Ted. Yan ang sabi sa atin. Yan din po ang sinasabi ng marami ngayon. Tapos na po kasi ang December 25, so ngayon po, eto na, maningil na po tayo sa kanilang pinapangako. Nangako po sila na may kukulong daw ho, bago magpasko. So tapos na po ang December 25, wala pa rin po. Meron pong isang Sara Diskaya na nakakulong ngayon doon sa Cebu, sa City Jail doon, pero ang hinahanap po ng marami ay ang mga proponents ni isa. Wala. Sabi nga ni Mary Zapata. May nakulong po ba, Tita Mary? Wala. At dun po sa 16 na isinasangkot sa Mindoro project po ng DPWH, siyam lang po mga kapatid ang nasa piitan ngayon. At ito po ay yung pong mga butiki lamang. Okay, sige. So mamaya po, papaliwanag din po natin to kung bakit po may mga nagdududa na may mga taki pang nangyayari. Opo, may mga pinoproteksyonan, may mga ayaw ho siguro mapag-usapan. At kung baga po hindi ho din tayo nabibigyan ng sapat na informasyon kung bakit po despite the fact pala na naibigay na po itong DPWH list na ito noon pa ilang buwan na nakakaraan, wala pa rin po tayong nabalitaan na pag-iimbestiga dito. Kakalaruin ko lang ha, hindi nangangahulugan na nag-insert ang isang mambabatas o meron pong tinatawag na insertion o merong allocable na agad pong may usapin ng nakawan. Pero yan po ay matatawag nating lead. Yan po ang susi. Yan po maaring simulan ng malalimang investigasyon. Nga lamang po at mukhang ngayon hindi natin po maiwawaksi sa ating isipan na mukha naman talagang may nangyayaring takipan. Sorry, aga-aga ha. Tama lang. Nga din nasa Good morning. Yaman lang yung isang proponent. Walang inalay. Okay, so, Kala ko may alay eh. Yung una medyo nakakaamoy. Sabi ko, may iaalay. Wala man lang paalay dyan. Kahit isa lang eh, no? Isa lang. Alay ka naman dyan, BBM. Baka pwede bago magbagong taon. Hindi, sandali mo baka meron silang future plans. Hintayin natin siguro. Okay. Bago matapos yung 2026. So, even si DPWH Secretary Vince Dizon, walang sagot? Palagay ko, pati sa akin, hindi nasagot sa akin pag may mensahe sa kanya. Ay, ganon, busy? Bakit sa iba? Nakikita ko siya. Ha? Oo. Kasi ngayon... Sec Vince, ba't ganon? Baka naman pwede mapaliwanagan kami. Hindi sumasagot sa atin eh. Dati, kapag tinatawag natin, mabilis naman ang sagot sa atin. Siguro, ano ba naman yung mga ilang minutong makausapan lang natin? Baka iniiwasan din yung tanong dito sa DPWH leaks ni Ginoong Leviste. Sabi naman ni Leviste, for transparency, si Sec Vince, at si Sec Vince pa nga nagsabi kay Leviste na kay Leviste ibigay ni Cabral. Di ba yung mga dokumento? Ako, sa akin dito, maraming alam din si Ginoong Dizon dito po sa mga listahan na ito ng mga proponents na ito at mga insertions na ito. And siya rin po magiging susi sa malalimang investigasyon dito. Actually. Opo, kasi siya ho ang mayroong inside information sa DPWH. Kaya, Sec Vince, take care ha. Sec Vince, back in a minute. Okay. Ingat po tayo lagi, Just Sec like Vince. before, Sec Vince, we just want to say hi. Sec Vince. Naalala ko si ate. Baka si Sik eh. Kasi may sakit siguro, hindi tayo nasagot. Sorry, Sec Vince. Naalala ko si ate Nora. Just like before, Sec Vince. Ano yun? Yung lagi tayo nagkakamustahan dito. Naalala mo, every Monday yata yun. Namimiss ka na ng aming mga bata dito. Pati nga yung mga news writers namin. Si Sec Vince ngayon. Yun na nga. Sec Vince, baka na. Di ba nakiusap pa tayo? Sabi ko, Sec Vince, baka pwede kami maglinggo-linggo kung sakali. Para meron kang report sa tama. Diba ginagawa ng gobyerno. Correct. No? Kasi nga sabi niya, dito walang sisinuhin na Sir Ted. Dito ang instruction ng Presidente. Wala ditong sasantuhin. Ganun ang mga salita niya. At nakakapit pa rin tayo sa mga salitang yun. Okay, anyway, di ko lang alam kung totoo ba yung mga nababasa ko ngayon sa ilang mga column, sa ilang mga usap-usapan. Ano yun? Isa pala siya. Ha? Sa sinasabing minamanok ng administrasyon para ho sa Panguluhan sa 2028. Isa siya. Sino pa iba?
Ha? Oo, bukod sa Pero pa kanya. mga iba kasi Oo. ngayon pa lang po pinag-iisipan na nila yan kasi kapag nagkataon na hindi sa kanila ang mauupo diyan sa palasyo, may kalalagyan sila. Naku. Oo. Pero sumagot na si Sec Walang- Vince ah. Anong sabi? Ang sabi ni Sec Vince ay wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Hindi raw siya tatakbo sa 2028. Pero narinig na kasi natin yun dati. Kailan sinabi? Oo, may mga ganoon itong nakaraan. Meron siyang interview, sinasabi niya, wala siyang plano sa mga posisyon na iyan. Pero kung totoo na siya ay minamanok, mas lalo na dapat siya magsalita sa issue na ito. Hindi, mahirap yan kung minamanok siya, as in manok. Bakit? Ano ba yung as in manok? Oo. Alam mo kayo, manok. Oo nga. Sige, anyway. Sige po, mga kapatid, at maya-maya po ng kaunti pong ating mga tampok na balita sa ating pong balitaan. But today, tayo patuloy pa rin na naghahanap po ng ating mga bibida sa True FM. Chance to win 2,000 pesos. Minimum po naman yan. Alright, wala ho tayong control kung gaano po ito kalaki. Depende po naman yan sa mga nakikinig po sa atin na gusto pong kahit pa paano po ay mag-share ng blessing. Ngayon ho bang kapatuhan, did you make somebody happy? Yan, yan importante po. Wala ka mang naibigay sa iyong sinuman po, kasi nga, wala kang kakayahan eh. Sabi nga, di ba, sabi nga ng isang sikat ay yung mga nasa ibaba. Di ba? Sa mga nasa ibaba. Nasa baba kayo eh. So wala tayong nabibigay doon sa mga nakatataas. Sorry. Kasama ba tayo dun sa mga nasa ibaba? Ayaw naman. Huwag mo naman paramdam sa amin masyado na nasa ibaba kami. Oo, ha? Oo. Dahil kahit kami nasa ibaba, at least masarap ang tulog namin sa gabi. Dahil wala naman kaming tinapakang tao. Well, at least Tsaka kami malinis yung pinapangkain natin sa pamilya natin. So okay lang ako nasa baba. Oo, kumbaga may free pass ako kay Lord. Pag nagkita kami, malinis ang konsensya ko. Oo. Sinong Lord? Yun lang. Depende kasi kung sinong Lord nila no? Sa bagay. Oo. Ba't tayo napunta doon? Sa pabida na nga kasi tayo. Hindi, di ba kung nasa ibaba ka, wala ka naman magbibigay, di ba sa kapwa mo taxi? Wala. Pero alam mo, minsan, kung sino pa yung mga nasa ibaba, sila pa yung nag-share. Sa totoo lang. Kahit kakaunti ang meron sila, mas willing sila na mag-share doon sa kapwa. Well, unang-una, kapag nasa ibaba na ako, hindi na ako mahuhulog. Tama. Ang galing. Oo nga. Sa ibaba na ako eh. Oo. Hindi na ako Wala ka nakalalagpakan. Hindi Oo. Sa baba ako bababa, nasa ibaba na ako. Pero mga nasa taas? Ang mga nasa itaas. Di ba? May kasabihan, di ba? Yung pong nagpapakataas ang siyang ibinababa. Amen. Yan. At ang mga nasa ibaba ang siyang itinataas. Amen. Amen. So, sa mga nasa ibaba, well, okay lang po yun. Hindi na ho ba rin nasa baba nga po tayo. Okay lang po yun na tayo po nasa ibaba. Ang importante nga po, sabi nga ni Chacha, ang ating pong araw-araw na buhay, ay ating po lamang pong hinaharap at tinitiis kasi po ito lang po ang ating makakayanan. Amen. Hindi na ho baling nasa itaas sila, magpakataas pa po sila dahil may araw din sila. Oo.